Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli magkakaroon tayo ng verse of the day from Proverbs chapter 15, verse 7. Sabi dito, "The lips of the wise spread knowledge, not so the hearts of the fools." Salamat sa salita ng Panginoon. Sa talatang ito ay masasabi natin is to encourage people to be careful. Saan dapat maging maingat? Una, sa mga sinasabi, in what they say, na nabanggit rin doon sa verse 2. Sabi doon, "The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pour out folly." Ganito pinapakita ng talata na dapat nating makita na maging maingat po tayo, lalo na sa ating mga sinasabi. Dahil tiyak ito'y magdudulot ng kaalaman tungo sa mabuting pamumuhay kung ito'y ginagawa natin ng tama. In our generation, hindi puro chismis na mga bagay na hindi naman totoo o walang katotohanan na dapat nating mabantayan at kaingatan. Remember, a soft answer turns away wrath. So yun po yung una sa ating mga sinasabi in what they say. Pangalawa, sa kung kanino makikinig. To whom they listen. Bakit? Alam ng may akda na nagbubunga ito ng kaguluhan at kahangalan na binanggit nga doon sa Kawikaan 14:7. Sabi doon, "Umalis ka sa harapan ng isang taong hangal, sapagkat dooy hindi mo matatagpuan ang mga salita ng kaalaman." Ibig sabihin, kung tayo merong laging nakakausap o nakakasama, samahan natin yung mga magbibigay sa atin ng mabuting kaalaman. Hindi dadalhin tayo sa kapahamakan. At ang mga salitang hindi mainam, at sabi nga doon, di ba kanina, yung sa tinatawag na puot ng Panginoon. Kaya tiyakin natin na ito'y may pakinabang sa ating buhay, lalong higit sa buhay na walang hanggan. Alalahanin natin, gentle words anticipate the gentleness of Christ. Kaya, ang gentleness is also to characterize us at pakikita sa atin kung tayo nga ba ay totoong nagiging gentle sa ating pananalita. Kaya, bantayan natin, maging sa ating gawa, nataglayin natin bilang kumilala sa Panginoong Hesukristo. At kung hindi ganito, ilapit mo sa Panginoon. Ayusin ka ng Diyos, at kung hindi mo pa tunay na kilala ang Panginoon, ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon upang isaayos ka, itama maging sa iyong pananalita at sa lahat ng iyong mga ginagawa. Na gusto mo magbago pero hindi mo kayang magbago, pero sa tulong ng Panginoon, mayroong tunay na pagbabago. Hindi lamang sa iyong puso, maging sa iyong isipan at sa lahat ng iyong ginagawa. Nawa ito'y nagbigay ng liwanag sa atin na dapat nating kaingatan sa araw-araw, na dapat nating bantayan. Ito man ay kung anong ating sasabihin o kung kanino ka makikinig. Salamat sa kawikaang ito mula sa Proverbs chapter 15, verse 7. Purihin ang Panginoon.